Good about being a believer is that despite of the troubles, despite of the heartaches, the burdens, we stand in one hope, knowing that our God is not a forsaking God. Our Father is loving and concerned to His children. And so tonight, upon hearing the testimonies of our brethren, we can never deny how hard it is to walk through this faith. Hindi natin may kakaila gaano kahirap ang makipagbaka sa pananampalataya. Napapatunayan ng pananampalataya mo'y tunay kapag ito ay nagkakaroon ng mga pagtitiis. Sabi dito mga kapatid sa aklat ng unang Pedro, in the book of 1 Peter chapter 5, verse 10, the sufferings that we experience in life, they are not meant to disable us. Depending on how or what perspective you have in the faith. If these sufferings or sorrows are godly sorrows, they are meant for your strengthening. Amen. These sufferings are meant for our establishment as believers. It says in 1 Peter 5:10, allow me to read this in English, in Amplified Version. After you have suffered for a little while, the God of all grace, who imparts His blessing and favor, who called you to His own eternal glory in Christ, will Himself complete, confirm, strengthen, and establish you, making you what you ought to be. Making you what you ought to be. Meaning, the sufferings that we experience in life again and again are not meant for us to give up on this faith. These sufferings that are coming from God, or that are permitted by God, these are making us what we ought to be. They are given to us for the sake of the shaping, the molding that God wants us to be. And if you look at it, in this verse, God gives us already an idea what quality after the sufferings, after the trials, you will be when you overcome them. And this verse says, if we will read this in different version, God will restore us. Sino ba sa amin dito ayaw ng restoration? Every day of our lives, we need restoration. Amen. Right? Di ba nga? Yes, after you prayed, after the morning devotion, you don't know what's waiting for you outside. Di mo na alam. Di mo na alam kung ano ang mga hinihanda ng kaaway sa'yo. Pero ganun pa man, mga kapatid, this verse reminds us and secure our hearts that God will restore us. Can we please find that version? God will restore us. God will secure us. God will strengthen us. God will establish us. And upon hearing the testimony of our sister, that's true. That in the book of 1 or 2 Thessalonians, dahilan kung bakit talaga tayo nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok, dahil mayroon tayong ipinangahawakang pag-asa. Amen. Lord. Amen. This is the reason why we are compelled, we are motivated despite of our brokenness, despite of our emptiness. We look upon the hope. Amen. That our Lord Himself has given us
to comfort one another even in the times of the sufferings. I think it was really meant, the testimony of Sister Riza, na marinig ng lahat. It's very timely because it is true that the glorious appearing of our Lord Jesus Christ is our only hope right now. Amen. Amen? Ito na talaga ang ating pinaka-aasam-asam eh. Ito na talaga ang dahilan. 1 Thessalonians 4:18. Look. Therefore, encourage one another with these words. And these words are about the second coming of our Lord Jesus Christ. Meaning, habang palapit na ng palapit ang panahon o ang pagbabalik ng ating Panginoon, the Word of God reminds us, encourage one another with these words. Encourage one another with these words. If you will read the upper verses, this talks about the rapture. And the Word of God says, encourage, find comfort with these words. Find comfort with these words. That's true. It is expected that while the time is coming near, while the time or the day of the Lord is nearing us, there will be many sufferings. I'm not trying to dishearten, everyone in this place. But this is just the fact. I want everyone to be ready. That while the coming of the Lord is getting near, there will be different kinds of tribulations. Go. Sufferings from one level to another. From one degree to another. That's why we have to keep ourselves ready. Amen. But alongside that, we must comfort one another with the words. Amen. That Jesus will not tarry. That Jesus will be coming back again. Now let's go back to our text. In 1 Peter chapter 5, verse 10, you see how God is permissible. He allows His children to face sufferings. And that we should not think that God has forsaken us. We should not think that we are, para tayong pinabayaan ng Panginoon. Para tayong pinapabayaan ng Diyos. Sometimes, these sufferings come to us because God wants to see you something bigger. Amen. Yes. God wants you to see something more glorious. Minsan sa mga pagsubok natin, because our human minds are very limited. We base on what we see. We base on what we feel. But after a while, after we overcome these sufferings, look at what the promise of God says. The sufferings will restore us. The suffering will strengthen us, will secure us, will establish us. Praise the Lord. Now, there are, just like what we always say, there are two kinds of sorrows. There are two kinds of sorrows. And the sorrows can either lead you to death or can lead you to eternal life. Kailangan nating unawain na sa likod ng mga kalumbayan, while we are still on earth, expect that we are to face sorrows. Talagang makakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero
Gayunpaman mga kapatid, may mga nangauna na sa atin ng mga mananampalataya noon na nakaranas din ng mga pagsubok. Pero sila ay magiging halimbawa at naging halimbawa sa atin. Dahil nga, kahit gaano man kahirap. You know, Apostle Arsenio did not die healthy. He was sick. He did not die with a restored body. He was ill. He died with this little tribulation. But he's looking to the glory that's behind the tribulation. That's why he did not retreat. Praise the Lord. He did not surrender. That's why the very words of our beloved Apostle Arsenio, he will always say, even though he knew within himself that something is going on within himself, and his time will not, his life will not be extended on earth. But he knew for a fact that after this tribulation, paano niya nasasabi na happy rapture? Paano mo pa masasabi na happy rapture na alam mo na mayroon kang sakit, hindi ka nagagaling, yung sariling memorya mo hindi mo na maalala, hindi ka na makatayo, yung ministeryo mo na ipangaral mo ang salita ng Diyos, kahit gustuhin mong gawin, hindi mo na magawa. Can you see the tribulations of our late apostle? But, just like what he always said to us, happy rapture. Praise the Lord. Sana magkita-kita tayong muli. Because behind of these tribulations, little tribulations, behind all these sufferings, he knew this glory that will be revealed is nothing. This glory that will be revealed cannot be compared to the sufferings we face. But I'm not saying we're not disregarding anyone's troubles. We're not disregarding any sufferings. But we're blessed because we have the church. Totoo yan. Tanungin niyo ang bawat isa. Tayo lahat dito, mayroon tayong mga kalumbayan sa buhay. Amen. Tonight. Mayroon tayong mga kanya-kanyang mga pagsubok. But the fact that you know you have the same hope just like your brother and sister in the church. One day, every tribulation will end. Now, sabi dito sa aklat ng basahin natin in 2 Corinthians chapter 7, from verse 10 to 11, godly sorrow brings repentance. Amen? Shall we find that version in NLT? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow. Kung ang mga kalumbayan pala na ito ay lalong maglalayo sa iyo sa pagkakasala at mas mag-aakay ito sa iyo para ikaw ay maligtas, ito palang mga kalumbayang ito ay dapat hindi natin pinagsisisihan. Amen, mga kapatid? Sabi ng talata, there's no regret for that kind of sorrow. But, worldly sorrow, which lacks repentance, results in spiritual death. Tonight. The reason why you're here is because that sorrow that you experience will save you. Praise the Lord. Glory to God.
If you're here and you are experiencing sorrow and you choose not to continue in faith, the Word of God says that results in spiritual death. And we are blessed. Praise the Lord. The fact that you are limped, you're limping because of the sorrows, but you are still here, that still saves you. Praise the Lord. Glory to God. That still leads you away from the sin. Glory. If we will continue reading these verses, sabi sa Amplified Version, mga kapatid, in verse 11, yan, 11. For you can look back, you see, these sorrows, while we experience these sorrows, this will also lead you to even reminisce what you were before. Truly. Bibigyan ka ng pagkakataon para mapagbulayan mo kung sino ka nun. Amen, mga kapatid? For you can look back and see what an earnestness and authentic concern this godly sorrow has produced in you. Praise the Lord. Sa dinami-dami ng mga kadalamhatian, kalumbayan, mga pagsubok na dumaan na sa ating buhay, kung babalikan natin ang mga pagsubok na ito, it has produced something in us. Amen, mga kapatid? Narinig natin ang patotoo din ng kapatid na Riley kanina. Bagamat sa edad siya'y bata pa, pero bakit nakakapagpatotoo siya ng mga ganito? Bakit siya nakakapagsalita ng mga ganito? Sa kanyang batang edad, sa pananampalataya. Bakit niya nasasabi ang mga ito? Dahil kung ikukumpara natin ang ating sarili noon, the sorrows produce something in us. We benefited from the sorrows. And we will benefit over and over again for us to be restored, for us to be strengthened, for us to be secured and established. Now, sabi pa ng talatang ito, what vindication of yourselves against charges that you tolerate sin? What indignation at sin? What fear of offending God? What longing for righteousness and justice? What passion to do what is right? What readiness to punish those who sin and those who tolerate sin? At every point, you have proved yourselves to be innocent in the matter. Nabasa ba natin ang talata? Dati, hindi tayo galit sa kasalanan. Ngayon, galit tayo sa kasalanan. Di ba? Dati, we didn't care at all whether we will offend God or not. But now, we fear of offending God. Yes, right. Kaya nga, whatever people may say, just like the testimony I heard, you're far different from what you were before. Praise the Lord. And thank God, there are godly sorrows. Praise the Lord. Amen? Truly. Godly sorrows will help us reminisce ourselves, how we were from the lesser degree to what you are now. Praise be to God. To God be the glory. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, what longing for righteousness and justice. Oh, what readiness to punish. To God be the glory. Because of this, you've been innocent from these evil things. Now, you are innocent from these evil things. Big sabihin pala, pinababanal tayo ng mga kalumbayan. Kaya totoo yan, I can agree with you. Malayong-malayo na tayo kung ano tayo noon. At kung ano tayo ngayon. Ibang-iba na ang takbo ng isip natin, ibang-iba na ang gusto ng puso natin, ang pananaw natin sa buhay. Ibang-iba na ang mga pangarap natin. Ang pangarap natin ngayon, ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang pangarap natin ngayon, makasama natin ang Panginoon. Ang pangarap natin ngayon, makita natin, maranasan natin ang mga pangako ng Panginoon. Ito na ngayon tayo. Praise the Lord. God made us innocent now from the evil things. And we thank God
Therefore, God is making you more innocent than ever. God is making you more perfect Praise the Lord. from one degree to another. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya nga, kung babasahin pa natin yan, mga kapatid, in verse 12. So even though I wrote to you as I did, it was not for the sake of the offender nor the sake of the one offended, but in order to make evident to you before God how earnestly you do care for us and your willingness to accept our authority. So, mga kapatid, ito palang mga pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay, dapat pala natin itong ipagpasalamat sa Diyos. I know it's very ironic. I know. Baka isipin ninyo, napakadaling sabihin. Amen. Totoo yan. Lalo na kapag hindi ikaw talaga ang nakakaranas ng pagsubok. Tunay. But cheer up. Cheer up. Praise the Lord. Glory to God. There are many seasons of life. It's not always. You know, there are seasons wherein you really need to experience sorrows. Amen. Mayroon talagang panahon na kailangan nating maranasan ng mga bagay nito. Pero hindi mananatili na ikaw ay nasasadlak. Amen. Tunay. Hindi tayo mananatili na magiging ganito na lang tayo. Diba? Sabi nga ng talata, gaya ng sabi ng nabanggit ng ating kapatid kanina, hindi natin maikukumpara. Hindi natin maikukumpara yung kalwalhatian na mahahayag sa kabila ng mga pagtitiis na ito. Praise the Lord. Siguro, our prayer will be yung ilayo ng Diyos ang mga kalumbayan. Wag. Ang ipanalangin natin, tulungan tayo ng Diyos mapagtagumpayan. Amen. Tunay. Dahil kapag ito, inilayo natin sa ating mga sarili, yung kalwalhatian na mahahayag, inilalayo din natin sa ating sarili. Pero hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Amen. 1 Corinthians 10:13. Alam niya kung hanggang saan ang makakaya mo. Tunay. Amen? No temptation, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Tunay. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen. Praise the Lord. Hindi tayo uuwing talunan. Amen. Kailangan lang talaga nating harapin ang mga pagsubok na ito. At mapalad tayo dahil bagamat tayo nangihina bilang tao, yes, we feel tired. We feel tired. Truly. That's the nature of man. We feel tired. We feel weak, yes. But those who hope and wait for the Lord, our strength will be renewed like that of an eagle. We will soar high. Amen. Amen, mga kapatid? Yan ang sabi sa aklat ng Isaiah, in Isaiah chapter 40 verses 30 to 31. Whatever sorrow, godly sorrow we may experience, don't forget to always hope. Hope. Hope in the Lord. Amen. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Amen. Praise the Lord. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Basta
Huwag nating kakalimutan na kahit tayo nakakaranas ng mga ganitong kahinaan, patuloy pa rin tayong magtiwala sa Panginoon. Amen. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Di ba yun ang sabi sa Matthew 11:28, nabibigatan ka na ba? Sino ba dito di nabibigatan? Tayo lahat nabibigatan. Lumapit kayo sa akin. Praise the Lord. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Praise the Lord. Amen? Sa ating paglapit sa ating Panginoon, yung kabigatan ng pasanin na mayroon tayo, hindi niya naman sinabing, aalisin ko ang iyong mga pasanin. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bagamat may pasan, mayroon pa rin kapahingahan. Amen. Paano natin matatamo itong kapahingahan na ito? Sabi sa 29, mga kapatid, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Habang tayo pala'y nakakaranas ng mga pasanin, habang pala tayo nakakaranas ng mga kabigatan, kapag atin namang susundin ang mga utos ng ating Panginoon at matuto tayo sa Kanya sa kabila ng mga pasanin at lumapit tayo sa Kanya, makakaasa tayo ng kapahingahan. Anong sabi ng Panginoon? Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, sa labanan ng pananampalataya ito, masyado tayong magiging hypocrite kung sasabihin natin hindi tayo nahihirapan. Unay. Kung sasabihin natin na hindi tayo nakakaranas ng mga pagsubok o ng mga pasanin, hindi na talaga yan maaalis hanggang sa ang Panginoon ay muling bumalik. Pero makakapagpahinga tayo. Kahit habang tayo naghihintay, makakapagpahinga tayo. Kahit may mga pasanin. Ang sabi ng Panginoon, lumapit. Lumapit. Sundin. Matuto. At mararamdaman natin ang kapahingahan. Hindi naman sinabi ng Panginoon na ang kapahingahan ay hindi ka na maglilingkod. Hindi yan ang kapahingahan. Bagamat yan, ang pagtakas ng taong walang pananampalataya. Kapag ang tao nawawala ng pananampalataya, para siya'y makapagpahinga sa kabigatan, anong gagawin niya? Balikan natin sa 28. Lalayo siya sa Panginoon. Ano pang gagawin niya? Hindi niya susundin ang mga utos. Ayaw niya nang matuto sa Panginoon. Yan ang akala niya na siya'y makapagpapahinga. Pero sa atin ng mga mananampalataya, hindi pala ganun ang solusyon. Amen. Harapin ang mga pasanin. Sundin ang Panginoon. Lumapit. Magtiwala. Umasa. Amen, mga kapatid. Kaya mapalad tayo dahil di tayo iiwan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo ang mahal na apostol, bakit niya nasasabi ang mga salitang yun? Dahil naging karanasan niya ang Panginoon. It's a lived experience. It is testified. Buhay niya ang patotoo. Kung bakit hanggang sa kanyang huling hininga, nanatili siya. At gayon din ang ating gagawin. Amen? Huwag tayong mag-alala. Hindi tayo nag-iisa kahit sa mga pagsubok. Amen. Tayo ng mga magkakapatid, iba't ibang baitang ng pagsubok ang ating nararanasan.
Pero magpapasalamat ka pa din, bagamat magaan ang pagsubok niya sa'yo. Yung sa'yo, mas mabigat dahil marami ka ng mga pagsubok na napagtagumpayan. Amen, mga kapatid. Kaya kapag pabigat na ng pabigat ang mga pagsubok natin sa buhay, ibig sabihin, pinapaantas ang iyong pananampalataya. Amen. Tunay. At yung pagpapaantas ng pananampalataya natin, yan ang lalong magpapabanal sa atin. Praise the Lord. Para maingatan natin ang pag-asa na mayroon tayo, na makita natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya ano ang sabi sa aklat ng Romans 12:11, mga kapatid, do not let your zeal subside. Sabi sa Tagalog. Ano ang sabi sa Tagalog? Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Minsan, mayroong mga karanasan tayo sa buhay. Ipinararanas na talaga ng Panginoon sa atin yan para tayo mamulat na ang mga bagay na yun ay hindi para sa atin. Totoo yan. Halimbawa sa iyong workplace, minsan ipaparanas sa iyo ng Panginoon. Bakit parang pinagtutulungan ka? Dahil hindi ka para doon. Tunay. Mayroong inihandang lugar sa iyo ang Panginoon. Praise the Lord. Na kung saan, mas lalo kanyang gagamitin. Sabihin na natin, ginawa mo ng pinakamabuti mo. Ginawa mo na ang iyong responsibilidad sa damong yaon. Pero bakit parang gano'n? Parang nalulunod ka pa din dahil pinagtutulungan ka. Minsan, mayroong mga pintong sinasara ang Panginoon. At kapag may mga pinto siyang sinasara, mayroon siyang mga binubuksan. Huli. Amen. Ang kagandahan na kapag maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, doon tayo mas malayang makapaglilingkod. Minsan talaga mararamdaman mo na parang lahat na. Ang mundo mo parang tumataob sa'yo. But sometimes these sorrows, these godly sorrows, pinahihintulutan ito ng Panginoon dahil mayroon siyang mas malaking ipinagkakatiwala sa'yo. Sometimes you have, not sometimes, but most of the time, first, you have to be broken first. Para makita mo yung breakthrough. Amen. Tunay. Yes, that's true. That's what we call yung sufferings, the glory behind sufferings. There are breakthroughs behind sufferings. Amen. Ang ipapanalangin lang talaga natin, ipaunawa sa atin ng Panginoon kung ano ang kanyang kalooban. Kung ano man ang kalooban ng Panginoon, huwag lang natin siyang susukuan. Huwag natin isusuko ang pananampalataya. Huwag tayong aalis. I'm not saying na mayroong mga aalis dito. Bakuran nawa ng Panginoon ang ating pananampalataya. Pero mga kapatid, mayroong mga iilan na umalis. Pero hindi yun ang solusyon. Kakaunting panahon na lang. Muli, ang sabi ng salita ng Diyos, mag-aliwan kayo sa mga salitang ito. Amen. Dahil hindi na magluluwan ang Panginoon. Hebrews 10:37. Anong sabi sa 37 and 38? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang. Sandaling panahon na lang. Amen? Sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. Mayroon na lang mga kakaunting panahon na mayroon tayo. Kaya totoo yun, gaya din ang sabi ng ating kapatid. Yung kakauntian ng panahon, dapat pala, kung ano ang tayo noon, mas lalo nating pag-igihan ngayon. Dahil kakaunti na lang ang panahon.
We must redeem the time. We must redeem ourselves. Amen? Kung dati noon, ito nagagawa natin, ngayon hindi na natin nagagawa. Samantalahin natin yung panahon para magawa natin muli. Dahil kakaunting panahon na lang. At hindi tayo doon, kagaya doon sa mga umuurong. Amen? Amen. Sabi sa 38. Anong sabi sa 38? At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Ngunit tayo, hindi tayo doon. Sabi sa 39. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ngunit hindi tayo kabilang. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Praise the Lord. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, kung ang Diyos pinahintulutan niya at pinapahintulutan niya ang mga kalumbayan, pahintulutan nating maranasan ng mga ito. Amen? Pero huwag natin kakalimutan yung pananampalataya natin. Tumayo tayo, tayuan natin ang pananampalataya. Amen. Huwag natin maliitin ang pananampalataya. Amen? Namuhunan ka na dito eh. Amen? Namuhunan na tayo sa pananampalataya. May mga nangauna ng namuhunan para sa ating ikaliligtas. Unang namuhunan ng Ama. Isinugo niya ang kanyang anak. Namuhunan ng Panginoon ng kanyang buhay para tayo maligtas. Namuhunan ng mga sugo ng Diyos para tayo maabot ng kaligtasan. Ikaw din, mayroon ka ng pinuhunan dito. Yung mga pangarap mo sa sanlibutan, kinalimutan mo na yan. Amen, mga kapatid? Dahil mas inuuna mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon.